Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for strength of materials about shear stress and bearing stress. Problem number 6 for strength of materials, shear stress and bearing stress. The piece of wood 100 mm by 100 mm in cross-section contains a glued joint at the angle theta to the vertical. The working stresses are 20 megapascal for wood in tension, 8 megapascal for glue in tension, and 12 megapascal for glue in shear. If theta equals 50 degrees, determine the largest allowable axial force P. So, meron tayong piece of wood. So, ito yun. Ang dimension niya raw is 100 mm by 100 mm. So, ito yung 100 mm, tas yung 100 mm parang siya yung thickness. Yan, kaya drawing natin. Ito yon yung 100 mm na isang length. Yan. So, cross-sectional area niya, ito. Is 100 mm by 100 mm. Tapos, naka-glue. Okay? Naka-glue daw itong portion na to. Glued joint. Dinikit lang sila ng glue. At the angle theta to the vertical. So, ito yung angle theta with respect sa vertical. Okay, naka-incline daw. Theta from the vertical. The working stress are 20 megapascal for wood in tension, 8 megapascal for glue in tension, and 12 megapascal for glue in shear. So, dahil meron tayong in-applied na load, ito, meron tayong axial force P, magkakaroon ng stress, di ba? So, una is yung working stress or yung normal stress dito sa wood. Yung due to the internal force, kasi meron tayong load P. Dapat daw, meron lang working stress na 20 megapascal sa wood. Pangalawang stress is, dahil nakaglue lang itong ating wood dito sa portion na to, meron siyang mabubuong stress then na in tension 8 megapascal, so yung normal stress sa glue, tapos yung 12 megapascal is sa shear. Kasi, di ba nakaglue siya at an inclined, so bale itong force P is, kapag kinat natin yan dito, ma-expose yung internal force P dyan, na merong corresponding component na perpendicular tsaka tangential sa cross-sectional area na to. So, kaya magkakaroon dyan ng stress. Okay? Shear, both shear and normal. So, if theta daw, ito, binigay yung theta na 50 degree, determine the largest allowable axial force P. So, hanapin daw natin yung pinaka largest allowable axial force P para hindi ma-exceed itong mga given stresses. So, iisa-isahin nating hanapin yung corresponding value ng P due to sa mga stress na binigay. So, tatlo yung hahanapin natin. So, yung una is para sa working stress, sa normal stress ng wood. Tapos yung dalawa is para sa glue, yung tension, normal stress, saka yung shear stress. So, simulan natin sa normal stress ng wood. So, normal stress, diba, sigma is equal to applied force P divided by area, cross-sectional area. So, yung normal stress is due to the force na perpendicular sa cross-sectional area. So, bale, ito yon yung applied P na perpendicular dun sa cross-sectional area na to. Yung 100 by 100. 90 degrees siya, diba? Yan. So, yun yung due to internal force, normal stress. So, ipa-plug in natin yung value. Ano yung normal stress na binigay?
yun yung working stress na 20 megapascal. So, 20 megapascal is equal, so yung P din, ito din yun, di ba? Kasi siya yung force na perpendicular sa cross-sectional area. So, P, unknown siya, hanapin natin, divided by the cross-sectional area. So, ito yon yung rectangle, or actually a square, para ng length and width, 100 mm. So, area niyan is pwedeng 100 millimeter square, or 100 millimeter times 100 millimeter. Yan. So, dapat consistent lang tayo sa unit. So, ito, pag dinistribute ko na exponent na 2, magiging P over 100 square millimeter square, no? So, itong 20 megapascal, para maging consistent tayo sa millimeter square dito sa right side na unit, gagawin ko siyang, kasi yung megapascal is pwede siyang Newton per millimeter square. Yan. So, pwede na nating i-shift solve to sa calc if you want, or kung manual computation, i-cross multiply na lang natin to. Yung 100 square millimeter square times natin sa 20 Newton per millimeter square. So, yun na yung value ni P. So, 20 Newton per millimeter square times 100 square millimeter square. So, makakancel natin yung millimeter square. Ang magiging final unit is Newton kasi 4 siya, diba? So, tama. So, input natin sa calcu, we have 20 times 100 square is, ayun, so 200,000 or 200 kilo. 200 kilonewton. Yan. So, ito pa lang yung value ng P due to sa given na working stress or normal stress sa wood. Next naman is, kuhain naman natin is para doon sa shear and normal stress sa glue, in glue. So, para malaman natin yung mga components ng force P, tangential and normal, i-cut natin, okay, dito sa section na to. Magpapas tayo ng cutting plane. Okay, dapat same dito sa inclination. Okay, pag nagpass tayo ng cutting plane, sige, redraw ko dito yung front view. So, ito siya. Kukonsider ko yung pwede yung kanan or kaliwa. Dito na lang sa kaliwa yung i-consider natin. Yan, yung kaliwa. So, nakat siya dito. So, di ba meron tayo ditong applied force P. Yan. So, nung kinat natin, ma-expose yung internal force dito. So, dapat equivalent siya sa P din, but in opposite direction para balance. Okay? Yan. So, ngayon, etong force P na to is magkakaroon yan ng component na tangential tsaka normal dito sa cross-sectional area nito. Magkakaroon dito ng inclined area. Kasi 'di ba meron niyang thickness. Meron siyang thickness dito, or yung yung dimension na 100 mm, 'di ba? Let's say ito. Okay. Ayan. Ito yon yung area na yan. Ito yung. So, inclined din siya at an angle. Diba? Meron tayong theta dito. Theta na 50 degrees ba yon? Yes, 50 degrees, no? Sige, so 50 degrees lalagay ko. Yan. So, itong inclined area na yan,
yung applied force P na to, magkakaroon siya ng component na tangential, which is parallel, and also normal or 90 degrees perpendicular. So, etong tangential na to, pangalanan ko as P sub tau kasi siya yung magka-create ng shear stress dito sa cross-sectional area na to na incline. Tapos etong perpendicular or 90 degree, papangalanan ko as P sub sigma. Kasi siya yung magki-create ng normal stress dun sa cross-sectional area. Okay? Yan. So, kailangan nating mahanap yung P sub tau tsaka P sub sigma in terms of P. So, pwede tayong bumuo ng right triangle or kung gusto nyo, simulan natin sa parallelogram. Buo tayong parallelogram. I-redraw ko dito. Sige, liitan ko nga lang to. Liitan lang natin to. Yan. So, ito si P sub tau. I-redraw ko dito yung parallel P sub tau. Buba ko ng parallelogram ha. Parallel dito, equal din yung length. Tapos, parallel din dito na P sub sigma. Parallel dito. Yan, parallelogram na to. Tapos, itong horizontal force P, yung diagonal. So, itong dalawang component niya, yung P sub tau tsaka P sub sigma, 90 degrees yan. Diba? 90 degrees sa isa't isa yung components. So, pwede natin ngayong i-consider itong taas na right triangle or itong baba. Okay? Pareho lang yon. Sige, so analyze ko na lang yung taas. So, i-isolate ko dito. I-redraw ko lang dito. So, ito si P sub tau, ito si P sub sigma, and then ito si P. So, 90 degrees sila, yung components. P sub tau, P sub sigma. So, kailangan nating maglagay ng angle. Acute angle. Saan kaya natin pwedeng lagyan? Ano kayang angle ang mailalagay natin dito? Based kasi dito sa given angle natin, di ba ito 50 degrees. So, kung magdodraw ako dito ng imaginary horizontal, di ba? Etong angle na to should be what? So, 90 degrees ito. Etong dinraw kong imaginary vertical with respect sa imaginary horizontal. So, kung 50 degrees ito, kung 50 degrees ito, etong angle na to, ito dapat is 40 para total of 90. Ngayon, etong horizontal force P na to, yung line of action niya, tapos itong imaginary horizontal, parallel yan. Tapos itong inclined, yung kinat natin na surface is transversal. Okay? So, corresponding angle is congruent. So, 40 degrees din dapat ito. Itong angle na to. Yan. So, ibig sabihin, saan ba yun? Dito sa upper right triangle. Ito yun, di ba? So, 40 degrees dapat yun. Okay? Yan. So, meron na tayong acute angle dito sa right triangle. Ma-analyze na natin yan. So, kapag kinuha ko si P sub tau muna, pwede akong mag-cosine. Cosine 40 degrees equal to, kasi adjacent si P sub tau. So, equal to adjacent P sub tau over hypotenuse is yung P. Cross-multiply ko si P, bale P cosine 40 degrees is equal to P sub tau. Kapag si P sub sigma naman, opposite si P sub sigma sa 40 degrees, so magsa-sine tayo. Excuse me. So, sine 40 degrees is equal to opposite P sub sigma over hypotenuse P. Tapos, i-cross multiply ko si P dito. P sine 40 degrees is P sub sigma.
Okay, so may P sub tau, P sub sigma na tayo. Ia-apply natin yan sa stress formula. Kapag sa shear, diba, that's P sub tau, yung force na parallel dun sa area, cross-sectional area, over yung area. Yung inclined area tong A. Tapos yung normal stress is yung force na perpendicular sa area, which is itong P sub sigma, over doon sa area. Okay? So meron na tayong P meron na tayong P sub tau in terms of P tsaka P sub sigma in terms of P. Ito na lang area. Pareho lang sila yung area. Ano yung area na yun? Ito yung naka-shade kanina. Yan. Kasi dyan, parallel at perpendicular itong mga component ni P. Yung P sub tau tsaka P sub sigma. So, paano natin kukuhaan yung area na yan? Diba kung i-redraw natin dito, redraw ko lang ulit. Etong front view. Yan. So, makukuha natin yung area niyan kapag kinonsider natin is yung area neto, pangit wait, ganito na lang. Yan, so ito, nangyari ayan. So ito, makukuha natin yung area na to, kasi diba this is 100 ba, tama? 100 millimeter. So 100 millimeter, rectangle din naman to. Naka-inclined nga lang. So, ita-times ko lang itong length na to dito sa length na to. Okay? Kasi rectangle lang. So, kailangan ko lang makuha muna to. Paano? Diba, kapag dinraw ko yung right triangle dito kanina, ito, yung imaginary vertical kanina, yan. So, this is 50 degrees. Diba? Tapos, alam ko tong length na to diba? Ano yun? 100 millimeter, diba? Ito. So, 100, ito, millimeter. 90 degrees ito. So, hahanapin ko na lang tong, let's say, length na to, yung hypotenuse balen ng right triangle. Sige, pag in-isolate ko dito, L, ito yung 50 degrees, tas 100 millimeter. Hanapin ko na lang tong L using SOHCAHTOA. So, kung 50 degrees to, tapos adjacent si 100 sa kanya, pwede akong mag-cosine. Cosine 50 degrees is equal to adjacent 100 over length hypotenuse. Cross multiply para ma-solve si L. L is 100 divided by cosine 50 degrees. So, ito pa lang yung L. So, pag kinuha nga natin yung area, itong L na 100 over cosine 50 degrees, ita-times pa natin dito. Para length times width, area ng rectangle, times 100. So, area is 100 times 100, bali 100 square over cosine 50 degrees. So, ang unit neto is millimeter times millimeter, millimeter square. Yan. So, ipa-plug in na natin ngayon yan dito. Sige, so, isa-solve na natin. So, si tau, shear stress is equal to P sub tau, equal siya sa P cosine 40 degrees. Okay, so P cosine 40 degrees. Tapos, over yung area, all over, yung area A is, ito yung 100 square over cosine 50 degrees. Ang unit neto is millimeter square. So, may value tayo ng shear stress, di ba?
ano yung value natin? Sa substitute natin equal to 12 megapascal for glue in shear. So, 12 megapascal. So, equal dapat to sa 12 megapascal. So, para consistent tayo sa unit, so, millimeter square tayo dito. So, gagawin ko tong megapascal as Newton per millimeter square. Yan. So, pwede nyo na itong i-shift solve sa Calcu or kung gusto nyo yung manual computation, solve natin si P, cross-multiply ko lang to dito sa numerator, tapos cross-multiply si cosine 40 sa denominator. Bale, P is 12 Newton per millimeter square times, ito, 100 square over cosine 50 degrees millimeter square over cosine 40. So, makakancel may millimeter square. Final unit ni P is Newton. So, input natin sa Calcu. 12 times 100 square over cosine 50 over cosine 40. Yan, 24. So, yung P is 24,3702.39 Newton. Or that's 243.70 kilonewton. So, ito yung para sa shear. Sa ano naman, sa normal, so formula is ito. So, normal stress naman is P sub sigma is P sine 40 degrees divided by area A, same lang, yung 100 square over cosine 50 degrees. Okay. Millimeter square yung unit niya. And then, ipa-plug in natin yung value nung given normal stress sa glue is ilan? 8 megapascal for glue in tension. So, 8 megapascal. Megapascal. So, para consistent ulit tayo, naka-millimeter square dito sa kanan, gagawin ko tong Newton per millimeter square yung megapascal. Sige, i-cross-multiply ko dito, cross-multiply ko dito, or gusto nyo, shift solve nyo na lang. Bale, P is 8 Newton per millimeter square times 100 square over cosine 50 degrees millimeter square divided by sine 40. And cancel yung millimeter square, final unit is Newton. So, input 8 times 100 square over cosine 50 divided by sine 40. So, P is 193622.13 Newton or 193.62 kilonewton. So, i-compare na natin yung mga nakuha nating values ng P. So, yung una, yung due to the normal stress sa wood, 200 kilonewton. Tapos, yung sa shear stress sa glue, 243.7 kilonewton. And then, dito sa normal stress sa glue, 193. So, ano yung pipiliin natin sa tatlo? Para safe, use yung smallest. Use smallest P. Ito yung 193.62 kilonewton. Para walang masisira, magfe-fail. Okay, gets? What force is required to punch a 20 millimeters diameter hole in a plate
that is 25 millimeters thick, the shear strength of the plate is 350 meganewton per meter square. Or this is also megapascal, di ba? Yan. So, meron daw tayong plate. Ano raw yung force that is required to punch a hole in the 20 millimeters in diameter daw yung butas. Ipapunch natin sa plate na 25 millimeters thick. Tapos yung shear strength daw ng plate is 350 meganewton per meter square. So imagine niyo meron kayong plate. Yan, tapos magpa-punch kayo. Let's say circular to. And supported siya dito. Yan, magpa-punch kayo dito. Ito yung plate. Tapos magpa-punch, then mag-a-apply kayo ng force P para mabutas itong metal plate. So ito is circle. Ang thickness nito is, thickness ng plate is 25 millimeters. Tapos yung diameter nito is, nung ipapunch mo na butas is 20 millimeter. Ano yung force P dapat para meron kayong mapoproduce din na shear strength ng plate na 350 megapascal. So, di ba, this is a shear stress nga kasi ang magre-resist na area dito kapag sa plate, kapag nag-punch kayo ng force P, ang magre-resist ng area na parallel is yung portion na to sa plate. Na-imagine nyo ba? Bawa, ito yung plate in other view. So, may ipapunch kayo na butas. Yan. So, nabutas na siya, di ba? Due to yung in-apply nyo na force. Di ba? Ito, halimbawa yan. Force P. So, ano yung nag-resist na area para mabutas? Yung, bago mabutas etong plate. Di ba ito yung area na to parallel dito sa P. So, nilalabanan netong cross-sectional area na to yung P para hindi siya mabutas. Okay? So, meron siyang may ina-apply siya na force in opposite direction. Opposite direction dito kasi downward si P eh. So, pataas yung sa palibot netong bilog. May mga force dyan sa harap pati dito sa likod. Yan. Tapos, by equilibrium, etong mga forces na to, yung upward force P, dapat equal siya sa P. Diba? So, ito yung magiging shear force. Yung, let's say, V. Sige. Diba V, sa ano, diba sa shear stress, equal siya sa V. Shear force V parallel dun sa surface, sa area being sheared over yung cross-sectional area. So, itong summation ng force natin ay denote as V, equal dapat siya sa P. Okay? So, bale, shear stress is equal to P, yung hinahanap natin, ano raw tong force P na to, over yung area. Ano yung area na na nagre-resist dun sa force? Ito ngang area na to, di ba? So, anong area yan? Anong value ng area na yan? Di ba kung i-imagine ninyo, pwede natin siyang makonsider as a rectangle. Bawa, putulin natin dito. Pag kinat mo siya dito, tas nilatag mo, ito, meron ako dito. Para siyang ganito.
nakadikit siya dito, naka-circular siya in shape. Ito siya. Pag kinat mo siya dito, di ba? Ilatag mo siya as rectangle. So, ano yung magiging area nito? Kung ano to, width times the length. Sa drawing natin, ano yun? Diba, ito yung, kung may diameter tayo dito na, given yung diameter ng hole, diba? 20 millimeters. So, 20 millimeters. So, pag nilatag natin yon, yung circumference netong circle, siya yung length. Which is, alam natin yung formula ng circumference kapag given diameter, di ba? Di ba circumference is 2 pi r, or kasi 2r is the diameter, d. So, pi d. Yan. So, ito yung length kapag nilatag natin. Pi d. Tapos, yung d is yung 20 millimeters, yung diameter. Tapos yung length is ito. Ay, yung width is ito, yung, di ba yun yung thickness netong plate? Equal to dito. Which is given as 25 millimeter. 25 millimeter. Times the thickness nung plate. Ito yung formula natin. So, shear stress is yung applied force P sa taas over pi dt. Ipa-plug in na lang natin yung mga values na given. Diba yung shear stress is 350 meganewton per meter square. So, 360 meganewton per meter square is equal sa P yung unknown, divided by pi, diameter nung hole 20 millimeter times thickness nung plate 25. So 25 millimeter. So ito, pag multiply natin, magiging millimeter squared to, diba? So magiging 20 times 25. Sige, rewrite ko na lang. P over pi times 20 times 25. Millimeter times millimeter, millimeter square. So, para consistent dito sa left side, may millimeter square din. 360 meganewton per meter square, gagawin ko siya kasi equal to sa megapascal. Mega newton per meter square is pascal, di ba? And itong megapascal is equal siya sa newton per millimeter square. So, pwede nyo na lang i-shift solve sa calcu or cross-multiply nyo na lang to yung pi 20 times 25 para masasolve si P as, so 360 newton per millimeter square times pi times 20 times 25 millimeter square. So, cancel yung millimeter square, newton yung final unit natin for the force. Tama, diba? So, 360 times pi, 360 nga ba? Ang given, 350 lang pala, sorry. 350 lang. Mamali tayo. Correction, 350. So, 350 times pi times 20 times 25. Yan. So, 54,9778 point, ito yung exact value, 54,9778.7144 or 549.78 kilo Newton. Yan. So, ito yung value ni P. Okay.
A circular hole is to be punched in a plate that has a shear strength of 40 ksi as shown in figure below. The working compressive stress for the punch is 50 ksi. So for part A, compute the maximum thickness of a plate in which a hole 2.5 inch in diameter can be punched. Tapos part B, if the plate is 0.25 inch thick, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. So simulan muna natin sa A. Meron daw tayong gagawa daw tayo ng circular hole. Ipapunch natin sa plate. Yan, ito yung plate. Yan, ito yung punch. Magpapunch sa kanya. Okay. So, circular to, yung cross-sectional area nito. Meron daw siyang, yung plate natin is meron daw shear strength na 40 ksi. Ito, yung plate. Tapos, the working compressive stress for the punch. So, dito naman daw, may working compressive stress na 50 ksi. So, sa A, compute the maximum thickness of a plate in which a hole 2.5 inch in diameter can be punched. Ano raw yung thickness neto? Let's say, sige, T. Given na yung ipapunch nating hole, meron daw diameter na 2.5 inch. Yan. So, analyze natin. 'Di ba? Kung i-consider natin yung ipapunch na hole, let's say, ito yung plate. Ito yung magiging hole natin. Tapos ito yung punch. May applied force P tayo. Yan. So, mapubutas itong plate. Circular in shape yung hole. So, yung magre-resist dito na area is itong portion na to. Doon sa P. Para hindi siya mabutas. Etong area na to. Parallel sa P in opposite direction. Okay? So, siya yung shear force sa shear stress, let's say V. Which is, para balance, etong mga forces na to upward is equal sa P, sa downward force P. So, shear stress is V over yung sheared area na parallel sa kanya. Ito yon, di ba? Equal siya, bale itong V, siya rin yung applied force P sa taas na downward over, ano yung magiging area na to? So, itong area na to, kung i-imagine ninyo, so, pwede nyo siyang i-cut dito. I-cut dito. Bawa, ito. Meron ako dito. Yan. So, nakadikit siya. Kunyari, consider nyo siya as a rectangular strip na dinikit lang dito. Diba? Tapos, pag kinat natin, pag nilatag natin, rectangle nga siya. So, ibig sabihin, ang area nga neto is a rectangle. Consider as a rectangle na may length na to, tapos width na to. Ano yung length na to? Based dito sa, illustration. Diba siya yung circumference ng circle? Given yung diameter neto, yung circle na, yung hole na 2.5 inch, diba alam natin yung circumference ng circle is 2 pi r. Or kung in terms of diameter, 2r is D. So, C is pi D, circumference, pi D. So, pi D, yung length, tapos ano yung width na to? Ito yon, yung thickness ng plate. Thickness ng plate. Kasi kung gaano kakapal yung plate,
Pag pinunch mo yung hole, ganun din siya kakapal. Okay, so let's say unknown T. Ito yung nanap natin, yung T. Yan. So, kapag sinubstitute natin, meron kasi tayong given shear strength nung plate na ilan? Shear strength nung plate is, ano nga ba yun? To be punched na the shear strength of 40. Okay? So, 40 KSI. Pag KSI times 10 to the third, di ba, pound, kilopound per square inch. Equal siya sa P. Ito, wala tayong value ng P unknown. Equal siya sa pi D. Ay, yung D alam natin, 2.5. Di ba? So, 2.5 inch times T. Yan, dalawa yung unknown pala natin, si P tsaka si T. Sige, leave ko muna to as one equation. Pwede ba tayong makabuo ng isang relationship? Gamit naman yung binigay na working stress dun sa punch, 50 KSI. Ibig sabihin, yun naman yung normal force dito sa punch. Due to the applied load P, magkakaroon siya ng normal stress due to the internal force gawa ng load P. So, ang formula naman sa normal stress is, di ba, yung applied force lang na perpendicular sa cross-sectional area. So, same lang sila nung P bale. Nung P dito sa shear, tsaka nung P dito sa normal stress dun sa punch. So, hindi natin alam. Leave lang natin as is P. So, ano naman yung cross-sectional area niya? Yung cross-sectional area is kung saan siya perpendicular. Yung applied P dito sa circle. Kasi normal stress, di ba? Given yung diameter na same lang, 2.5, di ba? Kung gaano kalaki yung hole, yun din yung diameter ng cross-sectional area. Anong formula naman kapag circle, area ng circle given diameter? Pi d square over 4. Yan. Tapos meron tayong given value ng normal stress. Normal stress is 50 KSI. Tama, 50 KSI. So 50, papalitan natin yung value, 50 KSI or 50 times 10 to the third kasi kilo, pound per square inch is equal to P over pi D. Alam natin yung D as ilan? 2.5 inch. 2.5 inch is square over 4. Equation 2. So, pwede nating isolve dito si P kasi para silang P sa equation 1 and equation 2. Tapos, gawin ko, equate ko na lang. Equate ko yung P, ang gagawin ko dito, sa equation 1, i-cross multiply ko, to dito. So, 40 times 10 to the third pound per square inch times pi times 2.5 inch T equals P. Tapos, ito is i-cross multiply ko rin. Ito, cross multiply ko to dito. Para nakasolve din si P. So, 50 times 10 cube pound per square inch times pi times 2.5 inch square over 4 equals P. So, pwede nating equate yung dalawa. Ito, equated dito.
Kasi pareho silang equal sa P. Hindi kasya. Ayan. So, magiging isang unknown T na lang. Diba? Tama ba? Ko-cross multiply, divide ko na lang both sides by, divide ko both sides dito. Dito sa naka-multiply kay T. Sige, wag ko nang pakita. Pag dinivide ko both sides by dito, makakancel mo yan dito, diba? So, magiging T is, pwede nga nang i-shift self to sa calcu eh. Ito, divided by dito. Tama ba? Consistent ba sa unit? Ito magiging 2.5. Pag in-distribute mo to, yung square, magiging 2.5 square inch square. And cancel itong pound per inch square. Cancel itong, di ba may inch ka dito? Na isa. So, final unit is inch, tama. Tapos, i-input na lang natin sa calcu. So, 50 raised to 3 times 10 raised to 3 times pi times 2.5 square over 4 over 40 times 10 to the third times, cancel na rin pala yung pi, pwede palang i-cancel yung pi, no? Sige, input ko na lang din yung pi. Pi times 2.5. 0.78125. Yan. So, ang unit is inch. 0.78, sige, 781 na lang. So, ito yung thickness. Okay, sa part B naman, if the plate is 0.25 inch thickness, ang thickness naman is given 0.25 inch. Determine naman diameter of the smallest hole that can be punched. E di, ganun din. So, dito sa original natin na equation, papalitan ko to. Ang magiging unknown is D. So, diba given originally dun sa part A is yung D na 2.5. Papalitan ko siya as unknown D. Tapos, may thickness naman tayo na 0.25. So, may value naman si T. Papalit ko 0.25 inch. Tama ba? Yan. So, ito yung equation 1. Sige, dapat pala inano ko na lang. Kinopy ko. Para hindi ko dinelete. Sige, ikakopy ko. So, same analysis lang din naman to. Papalitan lang natin yung this time kasi iba na yung given, yung diameter na. Yung dito, diba? Yung D, gagawin ko siyang unknown. Yung D unknown ngayon sa part B. Tapos yung thickness T given, 0.25. 0.25 inch. Equation 1. Tapos pag kinross multiply ko dito, bale 40 times 10 cube pound per square inch times pi d times 0.25 inch equals P. Dito yung sa shear stress nung hole, nung metal plate. Tapos yung sa
Sa normal stress naman nung punch, bale, saan ba yan dito sa equation natin? Ito yan, di ba? Ito siya. Ngayon, hindi natin alam ngayon yung D. So, gagawin ko siya as unknown D. Sige, copy ko. Copy ko siya. Tapos, magiging unknown yung D ngayon. D squared. Okay. Bale, i-cross multiply ko na lang ito dito para 50 times 10 cube pound per square inch times pi d square over 4 is equal to P. Yan. So, i-equate natin tong dalawang P sa 1 and 2. Yan. So, ito yung sa left side ng equation 1, copy ko. Equate natin sa left side ng equation 2, ito. Diba? So, pwede natin ngayong ma-solve dito si, cancelin ko tong D na isa. Magiging D na lang to. So, magiging, sige, copy ko. Pati yung pi na rin, cancelin ko na rin. Etong pi. So, matitira dito is, sa left side is ito yung product na lang neto equals ito yung 50 times 10 cube pound per square inch times D over 4 na lang, di ba? Na-cancel na. So, cross-multiply si 4, cross-multiply dito yan. So, ano si D? D is ito, pwede nyo nang i-shift solve kung gusto nyo. Ako mina-manual natin, ina-algebraic natin. Divided by, and then times 4, divided by 50 times 10 cube pound per square inch. Tama ba? Consistent ba sa units? Makakancel mo na tong pound per square inch. Tapos, final unit is inches. Yan. So, input na lang natin sa calcu, fraction 4 times 40 times 10 to the third times 0.25 divided by 50 times 10 to the third. 0.8, ayun. So, 0.8 inch naman ang required diameter. Okay?